ano yung talagang nagtulak talaga sa'yo na it's time to ano na, to stop sa kanila, yung lalayo ka sa kanila? Ano yung talaga yung nabuo yung siguro I mean, yun hindi naman yun agad-agad, eh, parang may mga pagpapasensya, gano'n. Pero ano yung Opo. nag-stop talaga sa'yo na, okey, hanggang dito na lang talaga? Ano yung naging ano mo, tulak sa'yo? Na-realize ko po noon tito na, oo nga po, natulungan ka po nila, nakilala ka po sa social media, pero yung kapalit naman po, alam ko naman po sa sarili ko na pag about po sa social media is may basher po, hindi naman po yan mawawalan. Pero Correct. yung kada vlog na lang po sa'yo, issue na lang po nila lahat. Kada tingin ko lang po kay kuya ay nababash na po kasi po may gusto daw po ako, yun po yung binabato nila sa akin. Grabe daw po ako makatitig. Kaya Tapos, kasi laging ibinabato kasi nila na wala ka daw utang na loob. Which is ano bang gusto nilang gawin para gawin ni ni Arjin para pagbayaran yung utang na loob na yon or yung para masabi nila na tumatanaw siya ng utang na loob. Kung hindi pa ba enough yung pasasalamat na na ginagawa mo or I mean yung mga sinabi mo. Katulad ngayon, hindi mo naman siya kinakalimutan at tinatanaw mo opo, pa rin na utang na loob yun sa kanila. Pero yun opo, nga, ang sabi ko nga, useless din lahat yun kung oo nga, kung ikaw nun ay binuo, pero ikaw rin na sila din naman yung sumira. So, opo, walang kumbaga parang quits lang. Kumbaga, walang dapat tanawin na utang na loob. Pero ganun pa man. Napanood ko yung interview ni Kapitan Joel Salcedo dito kay Arjin Topolar. So, sa tingin ko, hindi maganda yung ginawa ni Joel. Nalaglag si Arjin lalo. Lalong nabash. Tama nga yung reaction video ni Birador na parang pinakain sa pating itong si Arjin. Pinakain sa mga basher. Pinalapa. Imbis na maging balanse lamang, no? Sana yung interview naging mas pabor pa para mas lalong bumagsak, malaglag itong si Arjin at pulutanin ng iba doon sa comment section. Kaya masasabi kong walang kwenta yung interview. Dahil sa walang kwenta yung interview, wala rin kwenta yung ating reaction. So at least tabla-tabla. At napag-alaman natin doon sa takbo ng kanilang interview, ang sabi ni Joel Salcedo doon sa umpisa, pasensya na raw si Arjin sapagkat late notice daw. Late notice, sa pagkakatanda ko tagal nang nagko-comment sa'yo ni Arjin kung nakapaghanda ka, no, ng mga questionnaire para sa kanya. Ibig sabihin, alam mo na may mangyayaring interview, nakakapaghanda na si Arjin at ikaw mismo nakakapaghanda na. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na late notice. Nung late notice, baka naman late lang yung brains nyo, no, na matandaan yung mga sinasabi niyo. Huwag kami, sapagkat kami, mabibilis kami mag-isip. Advance kami mag-isip na kahit hindi kami nakatira, pero advance kami mag-isip. Hindi kagaya nyo, puro katol lang ang kaya nyong tirahin. Kaya dito sa interview mo, Joel, hindi tama no? Dapat pag nag-i-interview ka, turuan kita, dapat kung may babanggitin ka na issue, nakabalanse ka lang sapagkat hindi naman lahat ng nandoon sa comment section at manonood sa iyo ay papabor sa iyo. Dapat iingatan mo rin kung sino yung ini-interview mo, kung sino yung kinakapanayam mo. At dito nga, si Arjin, dapat iningatan mo. 'Di ba? Kung tutuusin, wala namang gustong banggitin sana si Arjin Pag nagtanong ka, hayaan mo siyang sumagot. Huwag mo siyang tuturuan ng sagot. Nangyayari sa iyo, magtatanong ka. Pag hindi mo nakuha yung gustong sagot ni Arjin, magsasalita ka, ikaw yung sasagot para sa kanya. Ikaw na nagtanong, ikaw pa rin yung gustong sumagot. Di ikaw na lahat. Di sana in-interview mo yung sarili mo. Hindi mo na sinali si Arjin, di ba? Dapat ganun Kita mo naman. Nalaman natin. Anong sabi ni Arjin? Napilit niyong ginagawang bitter. Anong sabi ni Arjin? Papasalamat siya. No? Sa tulong, malaking bagay yung naitulong sa kanila. Yung kalingap ni Kalingap Edu. Dahil nagkaroon ng hanap buhay yung kanyang ama. Yun yung sinasabi doon. Pero parang ang nangyayari gusto niyo pang dugtungan no? Na parang oo, may naitulong nga. Pero ganito ang nangyari. Parang ganun ang gusto mong gawin Joel Okay na sana para hindi mamba si Arjin. Para habang nakikinig yung mga kalingap, naisip nila, okay.
Wala naman palang nababanggit si Arjun. Okay, o balansin naman yung tanong. Pero hindi, parang ang gusto mong mangyari, mayroon kang sagot na iniintay kay Arjun na madiin yung Kalingap, na kung sino man ang pwedeng madiin sa Kalingap. Hindi ganoon. Wag ganun. Kailangan balanse ka lang, kapitan. Sa lahat ng kapitan, ikaw ang hindi pwedeng makapitan sapagkat malalaglag. Di ba? O, si Edu pala malaking bagay Di ba? Pinagpapasalamat Dapat sabihan mo yung estudyante mo na si Federico, nung nakaraan sinasabihan na tirahin din daw si Edu. Akalain mo yun? Ipapatira pa si Edu, yun naman pala, tuturuan ng mali itong si Arjun. Ha? Nakapunta pa, nakatungtong ng senior high school, kung hindi po tayo nagkakamali, nakagraduate ba? No? Parang ganun senior high school Pero samantalang itong tinuturuan mo, Joel, na si Federico, ang sabi, tirahin daw si Kalingap Edu ni Arjun. No? Palibasa, si Federico, hindi kompleto yung kanyang pagka-senior high school. Wala siyang senior. Kasi kapag senior, dapat matured ka mag-isip. Tama yung pag-iisip mo. Tama yung itinuturo mo dun sa mga bata, dun sa mga junior, dun sa mga sophomore, dun sa mga freshmen. Yun yung tinuturo ng isang senior na nagtuturo ng tama. Sapagkat pinagdaanan niya na yan. At alam niya kung ano yung mali at kung ano yung tama. Kung ano yung mabuti, kung ano yung masama. Dapat ganun ang ginagawa ng senior. Pero dahil dyan, buti pa si Arjun ay nakatungtong ng senior high. Samantalang yung estudyante mo, Joel Salcedo, na si Federico, ay yung senior, wala. Ang meron lang sa kanya, baka high lang siya. High sa kakatira ng Baygo na pamatay ng ipis. Na imbis na magsalita about peace, mali yung tinuturo. Tapos ito, tinanong pa ni Joel Salcedo, ano yung pinaka-turning point na ikaw ay nagpasya na umalis na nasabi mo na this is already, this is the last or it should be, Tagalogin na nga natin. Kailangan nang matigil ito at umalis na sa Kalingap. Yun yung tinatanong ni Joel Salcedo. Sagot naman ni Arjun ay dahil daw may mga nambabasa kanya dahil sinasabihin siya na may gusto doon kay Kalingap Edu, no? Na yun lang at nababa siya. At sa pagkakaintindi natin, alam ni Arjun na sa social media maraming bashing. May mga bashing na hindi na kailangan pansinin. May mga bashing na talaga naman sobra-sobra, no? Na halos halukayin yung bituka mo, no? Na parang ikaw ay dinadaysek, kailangan mong sagutin. Pero yung mga ganyang klase na hindi naman pala totoo na mayroon kang crush o may gusto ka kay Kalingap Edu, bakit ka papaapekto? Kung yun lang din talaga, ibig sabihin, mababaw. Diba? Kahit yung si Kapitan, nag-interview sa'yo, si Joel Salcedo, sabi niya, yun lang yun lang pala bakit ka magiging affected? Dapat hindi kayo affected. Dapat, kung yun ang turning point ng sinasabi mo, na mababaw na yun, hindi ka sana umalis sa Kalingap. Kung mayroon man nangyayari na nasasabihan ka na wala kang utang na loob, ito ay dahil na rin mismo. Minsan, nakakapagsalita ka na hindi mo pinag-iisipan yung mga sinasabi mo kasi nagpapatol ka doon sa mga basher na hindi mo masasabing lahat yan ay talaga namang puro tunay na Kalingap sapagkat yung iba dyan talagang basher lang. Pero ang nangyayari, ikinakabit nyo sa Kalingap. Isinisisi nyo sa Kalingap at sinasabi nyo, pinabayaan kayo, hindi kayo pinagtangkol. Kung kaya nyo naman pala yan, at nakakaintindi kayo, di sana hindi na nagsalita si Arjun. Pinabayaan niya na lang, hindi naman totoo Bakit ka magsasalita? Kung pinagtatanggol mo naman, di sana pinagtanggol mo yung sarili mo na nagsalita ka 1 beses, 2 beses, tama na. Sapagkat kung itutuloy-tuloy mo yan, hindi yan matatapos. Alam mo yan na yan ang nangyayari sa social media. Hindi mo na ipagtanggol yung mga mabubuting nagawa din naman sa iyo sa mga oras na yon ng Kalingap. Pero nung sa oras na lumabas ka sa Kalingap, mas marami kang nasasabi ngayon. Pinagtatanggol mo na ang sarili mo. Samantalang nung nakaraan, diyan sa Kalingap, hindi mo magawa. Yung pagtatanggol mo sa sarili mo nang ikaw ay nasa labas na sa Kalingap, doon nagkakaroon ka ng negligence. Hindi mo na namomonitor yung mga sinasabi mo, yung mga pinopost mo, at yung mga nag-aabang na basher na hindi naman talaga Kalingap, binibira ka. Kung hindi naman totoo at mababaw naman, hindi mo kailangang patulan. Yun ang dapat na sinabi ni Joel Salcedo dun sa kanyang interview. Pero parang gusto niyang palabasin na sinabihan ka na walang utang na loob nila Kuya Bal. Sinabihan ka na walang utang na loob ng Kalingap. Parang ganun Joel, pag mag-i-interview ka, huwag mo na sabihin yun sapagkat kapag sumagot si Arjun at sinang-ayunan ka, mababash na naman yung bata. Yun ang iniiwasan nga natin. Ano ba mas importante sa'yo? Yung interview mo, na pilit mong gustong marinig yung dapat na gusto mong marinig, o mabash itong si Arjun?
At yun nga ang nangyari. Di ba? Nabas si Arjin. Nakita nga doon sa comment section doon sa baba, sa live comment section, na napupulutan din si Arjin. Hindi interview yung ginagawa mo, Joel Salcedo. No? Nagdidikta ka indirectly. Kung ano lang yung sabihin ni Arjin, yun lang yun, wag mo nang dudugtungan. Ginagaya mo yata si Makagago nagsasabi lang na nagbabasa lang daw siya. Pero meron siyang mga side comments at meron pa siyang mga threat na sinasabi na baka malaman, baka may mga lumabas pa, baka ganito, baka ganun. Wala nang ganun. Dapat pure interview ka lang. Ano ba ang intention mo diyan sa interview na yan? Ipakilala si Arjin sa social media? O baka naman may gusto kang palabasin at palabasin na masama ang Kalinga. Tapos naulit pa, ano ba talaga yung kinagagalit? Bakit na umalis si Arjin sa Kalingap? Si Kalingap doon na naman. So doon na naman tayo pupunta. Ang babaw-babaw na niyan. Pilit nyo nga pinapalalim. Dapat doon pa lang tapos na yung usapin na yan Pero bakit gustong hukayan ni Joel Salcedo yan? Bakit gusto niyang palalimin? Bakit gusto niyang sisirin? Siyempre, para sa sarili niyang kapakanan din yan. Para sa sarili niyang kapritsyo. Para masabi na itong beneficiary na ito na nanggaling sa Kalingap, ito ang sinasabi. Kaya ito ang magpapatunay na tama yung sinasabi ko. Yung tama daw yung sinasabi ni Joel Salcedo. Yun ang gusto niyang palabasin. Hindi para ipakilala si Arjin, no? Hindi para makilala pa natin mas lalo yung kabilang side ni Arjin. Dapat ganun Hindi. Ang pinupunto ni Joel Salcedo kung bakit niya ginawa yung interview na yan para ipanlaban sa Kalingap. Yun. Which is bad. Huwag mong ilagay sa ganun si Arjin. Dapat na sinasabihan mo si Arjin, pinapayuhan mo na, o Arjin, ganito ang side comments. Joel, turuan kita. Arjin, dahil wala ka na sa Kalingap, magpatuloy ka lang. No, nandyan na yan. Siguro yung mga experiences mo sa Kalingap, yung mga positibong nangyari, yung pagtulong, ipagpasalamat mo na lang din at mag-move on. Kung mayroon mang mga basher na walang katigil-tigil dyan, kung alam mo sa sarili mo, kilala mo yung sarili mo na hindi ka ganon, hayaan mo na lang. Ngayon, nasa labas ka ng Kalingap, may mga sponsor pa rin na mga gustong tumulong sa'yo. Pahalagahan mo, pagyamanin mo yung tiwala na binigay sa'yo, yung tulong na binigay sa'yo. At kung ano man ang mga madidinig mo, kalimutan mo na lang. Huwag mong papakinggan. Magpatuloy ka lang at ipakita mo sa kanila na mali ang pagkakakilala nila sa'yo. Ganun dapat ang sinasabi ko. Joel Salcedo, hindi ba dapat ganito? Hindi ba dapat ganyan? Dapat ganoon, hindi ba dapat ganyan? Bakit? Kailan ka pa naging spokesperson ni Arjin? Di ba nag-interview ka lang? Ikaw na rin sumasagot sa tanong mo. Pag di ka satisfied sa sagot ni Arjin, dudugtungan mo. At kapag ginaya ka ni Arjin, sinang-ayunan ka, ayun, nababas yung bata. Sa makatuwid, intention mo na ilaglag, wala kang pakialam. No, importante makapag-content ka, pero wala kang pakialam kung mababas si Arjin sapagkat nilaglag mo Ibig sabihin, intention mong ilaglag. Yan tayo Joel Kapitan ka pa naman, pero hindi ka makakapitan sa oras ng pangangailangan. Kawawa naman tuloy si Arjin. Ayun, nababas. Nilaglag mo Huwag ganun. Sige na, total wala namang kwenta Bahala ka dyan.